Si Castro naman po, impeachable offense daw itong kala mo abogado no? Pero sana ituloy nyo na. No? Hindi nyo pa napapunta na impeachment. Eto na po si Castro. Hindi na po nakapagtimpi. Kung i-impeach nyo si VP Sara, para saan pa lahat? Ibig sabihin, tinatanggal nyo na talaga yung karapatan ng mga tao na bumoto ng gusto nilang maging pangulo. Di ba? Ito ang pamagat, Representative Castro, misuse of confidential funds, unimpeachable offense. Binalita po ito ngayon ng Inquirer. Alam nyo naman yung mga media natin. ACT Teachers Party List, Franz Castro maintained that the misuse of taxpayers' money, particularly confidential funds, is an impeachable offense. Impeachable offense daw. Wala naman pong problema. Impeachable offense. Pero, but wait. No? Hindi po pwede na si BP lang po yung, alimbawa, pagbigyan natin, kunwari totoo. Halimbawa, totoo yung sinasabi ni Castro na impeachable offense, yung misuse ng confidential. Talaga naman no? Ang problema kasi, paano ba nagkaroon, kasi naka pa rin yan, nakakawing yan dun sa, bakit may confidential fund, samantalang wala namang confidential fund no sinimulan si Lenny, di ba? Ganito po balik lang natin Castro and Company. Nung umupo si BP Sara, kalagitnaan ng 2022, walang confidential fund si Lenny. Hindi niya alam kung paano ginagamit yun. Kulang nga Okay, siya lang yung walang confidential fund sa lahat ng mga naging BP. Ngayon, ang tanong, paano nagkaroon ng confidential fund si Sara Duterte? Nang hingi. Kung sinasabi niyong mali, impeach nyo rin si Bongbong Marcos. Bakit? Siya yung nagbigay ng pondo. Saan ba galing ang pondo na yan? Kay Bongbong Marcos. Binigay kay Sara Duterte. Ngayon, kung ini-insist nyo na mali na magkaroon ng confidential fund si BP Sara, impeach nyo rin si Bongbong Marcos. Alam niyo yung ibig sabihin? Hindi po pwedeng si BP Sara lang. Nanghingi siya, binigyan siya, gagastusin niya. Ninakaw ba? Hindi naman Si Castro na nga nagpapakita kung saan na, kalat na. Kinalat ni Castro, kinalat ni Egan. Dapat itong mga to, sampahan ng mga, kung tama ba na kinakalat yan. Yan, reward, 10 million. Payment of reward, 34 million. Payment of reward, 24 million. Payments for tables, chairs. Alam mo pala kung saan Misuse ba yan? Malibang gamitin na reward at impormasyon? Pwede, di ba? Kaya nga Yun yung problema sa inyo. Gusto nyong impeach si BP Sara pero ayaw nyong banggitin na yung pera na yan, kung mali yan, impeach nyo rin yung nagbigay. Si BBM. Hindi nyo pwedeng gawin yun, di ba? Okay. Usapin ng impeachment. Alam nyo po, tinutulak nyo yung mga supporter ni... Tignan nyo yung nangyayari sa KOJC. Ang mga supporter ni Pastor Kibuloy, talagang wala na sila Wala na silang magagawa kundi magwelga, magrally, di ba? Hindi naman po lang yan yung mga Duterte supporter Ngayon, impeach nyo, ang dami na pong nangyari dyan sa mga impeachment na yan. No? Pag sa impeachment po kasi, pag tinuloy nyo po yung impeachment na yan, interesado lahat ng tao dyan Politicize po mga, mapopoliticize po ang mga tao. Kahit ayaw nila, manunood sila ng impeachment. Ano ba ginagawa kay BP Sara? Tapos makikita nila kung paano nyo i-railroad yan. Di ba? Makikita nila
na yung talagang ginagawa nyo ng paraan para hindi na makatakbo si BP Sara. Yun lang naman yun eh. Sa tingin nyo ba yung pag napapanood ng tao yan, walang gagawin yung mga tao? Tandaan nyo, ang natitirang pag-asa ng mga Duterte supporter, si BP Sara, malaki ang tsansa na maging presidente. Kumbaga, willing to wait naman kami, no? Pero kung yung willing to wait namin ay tatanggalin nyo pa, ano pang gagawin namin? Tinulak nyo na kami. Alam nyo yun, nasa pader ka na. Wala ka nang gagawin kundi parang binibigay, wala na eh, wala kayong iniiwang chance eh. Parang talagang sinusubukan nyo, kaya-kaya talaga nito mga to na mag-people power, kaya-kaya talaga na mag-alsa ng mga Duterte supporters. Si BP Sara po yung natatanging pag-asa namin na balang araw matatapos din ton lahat ng ito, no? Balang araw pag si BP Sara na presidente, gaganda na naman yung takbo ng Pilipinas. Tatanggalin niyo yung balang araw namin. Anong ine-expect niyo na gawin namin bilang mga Duterte supporter? Iiyak na lang kami, mag-iiyakan na lang kaya kami. Mamaya po mga tanong ha. Tanong mo yan mamaya. Oh, galing nga yun sa Office of the President. Kaya kung mali yun, sampahan nyo na impeachment si BBM. Hindi nila eh. Di ba? Hindi nila sasampahan ng impeachment yun. Amo nila yun. Okay. Yung may magandang sinasabi rito si Franz Castro. Ang sabi niya, di naman pwedeng gagawa ng kalokohan tapos pababayaan na lang. Dapat may accountability. Hermes, use of confidential fund is an impeachable offense. Ano kaya yung sinasabi ni Franz Castro na misuse? Ang sabi niya, sa paglustay ng confidential fund. So nilustay na ngayon, no? Inaasahan mo na nilustay. Hindi na po yung, ang sinasabi kasi ng COA, disallowed kasi misuse. Hindi naman sinabi ng COA na nilustay. Kaya ito si Franz Castro, mas magaling pa to sa COA eh. Ang sabi ng COA, yung iba niyong pinaggamitan, hindi yata nararapat. Ibig sabihin, ginamit po yung pondong 125. Hindi po nilustay. No? Kaya nila dinidisallowed. Okay. Mahirap tong si ano eh. Ngayon, pero kung talagang ikaw ay totoo ka dyan, eto, tuloy natin. Sa paglustay ng confidential fund, sa panahon ng kulang na kulang ang pondo para sa serbisyong publiko at sa pagtangging ipaliwanag ito sa taong bayan, malinaw na may batayan ng impeachment. Okay, meron ba lang batayan na ganyan, no? Pag naglulustay ng pera ng taong bayan, okay din kami dyan, no? Una, patutunayan mo nilustay. Ikalawa, sampahan nyo rin po ng impeachment, no? Yung mga tao na naglagay ng 1.4 billion a day. Sampahan nyo rin na impeachment kasi mas malaki yun. Ang pinag-uusapan natin kay BP Sara, 125 million. Ito po, ito pong 1.4 billion a day po to. Ano po ba mas malaki? Mas malaki pa po yung point eh. 125 o 1.4 billion a day. A day. Mas malaki po yung butal kaysa sa pinag-uusapan natin. Kung totoo kayo na tapat sa sinasabi nyo na gusto nyong impeach yung mga naglulustay,
Bakit ayaw niyong imbestigahan yung 1.4 billion a day? Sino nagpondo niyan? Hindi pala pwedeng imbestigahan. Bakit? Kayo yan eh. Kayo nagpondo niyan eh. Di ba? Nakukuha nyo? Pwede naming impeach kahit sino. No? Wag kami. Yung 500 billion na ayuda. Bakit kayo mamimigay ng ayuda? Tanong ko rin sa inyo. Ngayong kulang na kulang ang budget natin. Bakit tayo mamimigay ng ayuda ngayon? Samantalang wala namang emergency, wala namang pandemic. Mas malaki pa yung pondo sa ayuda ngayong walang pandemic. 1 taon. Atong 2025, mas malaki na po. Ang budget na pang-ayuda ngayon, 600 billion ng pinag-uusapan eh. Doble na po. Ngayong 2025 lang, doblehin nyo yung budget ng ayuda ni Pangulong Duterte ng 2 taong may pandemic. Hindi po ba mas karapat dapat yung imbestigahan yan? Hindi pwedeng imbestigahan. Bakit? Namimigay ng ayuda si Martin eh. Amo nyo yun eh. Di ba? Pag amo nila yung naglulustay. Lustay ang tawag niya sa paggamit eh. Gamitin natin yung termino mo. No? Anong justification ninyo sa pamimigay ng ayuda ngayon? Wala namang pandemya. 2 taon namigay si Pangulong Duterte. 8,000 kada isang bigay. 16,000 ang natanggap ng mga taga-syudad. 16,000. 16,000. Ngayon po, ang daming hindi nakakatanggap pero doble-doble po. Doble ngayong taon, 2024, doble na naman sa 2025. Times 4 na, buhat nung nagsimula kayong magbigay ng ayuda. 4 na beses na. Kumbaga, kung tuloy-tuloy yung ayuda ni Pangulong Duterte, tuloy-tuloy yung pandemya, 8 taon na yan sa loob lang ng 2 taon. Grabe, no? Grabe yung... Tapos, kinu-question nyo yung daang 125 lang. Kinu-question nyo yung 125. Isa pa nakakatawa. Nanghihingi ng budget yung PhilHealth sa Kongreso. Humihingi ng 70 million mahigit. 70 billion. Bakit kayo manghihingi ng budget sa kaban ng taong bayan? Pinamimigay nyo nga yung budget nyo. Sobra nga budget nyo, di ba? Bakit manghihingi pa kayo? Yun ang hindi ko maintindihan eh. Pinakuha nyo kay Recto yung 90 billion na budget. Kinukuha ni Recto, 30 billion na nakukuha mula doon sa 90 billion. Tapos manghihingi kayo ng budget na 70 billion. Di dapat hindi nyo na pinakuha, yun na lang. Hindi po 5 billion ayuda, 500 billion ayuda. Ngayon, next year po 600 billion. Tinatama lang po natin, hindi po 5 billion lang. 500 billion ang ayuda ngayon. 600 billion ang ayuda next year. Ano sabi ni Vic Rodriguez? Yan po ay halatang halata na pang-eleksyon niyang ayuda na yan. Wala namang pandemya ngayon. Ano yung need para mamigay ng ayuda? Wala kayong natatanggap, di ba? Yan pa problema. Saan na pupunta yan? Bakit hindi nyo imbestigahan? Dapat talaga hindi bigyan ng budget ngayon itong PhilHealth. Bakit hindi dapat bigyan? Hindi dahil ayaw ko magkaroon ng budget ha. Ipakukuha nyo lang eh.
Hindi po crime yan. At saka wala pa po sa Supreme Court. Ang appeal pa lang po narito sa COA. Apurado masyado sila eh. Kung ang pagbabatayan nyo po yung COA, hindi pa po final yun sa COA.